This session starts in 5, 4, 3, 2, 1. Hello po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa lahat ng nanonood ng The Coffee Session. At marami pong salamat sa inyong, ano ba yan yung microphone ko? Sorry po. Marami pong salamat sa inyong walang suporta, walang tigil na pagsuporta sa amin. Iyan, anong nangyayari sa microphone ko? At makakaasa po kayo na lagi po namin pagbubutihan at ipagpapatuloy ang aming objective na ipagpatuloy yung sinabi namin sa inyo na maghatid ng ordinaryong tao na may extraordinaryong kwento sa buhay na kapupulutan ng aral. Saglit lang po ito talaga yung problema pag live may mga technical issues Lalo na pag hindi nagbabasa ng manual. Ayun. Kung mapapansin niyo po, wala po si Reggie ngayon kasi meron po siyang importanteng appointment after school. Kaya meron po tayong special guest. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakaka-follow sa amin, follow nyo naman po kami sa aming Facebook, yung Facebook namin tsaka yung YouTube, pareho po, at The Coffee Session. Pero bago ng konti yung aming Instagram. Ang handle po namin doon ay @TCS The Coffee Session. Ayan. So ngayon po, happy 3,000 followers. Marami pong salamat at siyempre i-acknowledge po natin ang effort ng aming napakagaling na social media manager na si Almira. At nagme-message po siya sa akin ngayon na nagloloko yung audio ko. Oo nga, nagloloko nga. Sorry. Ayun. Ipapakilala ko po ang ating special guest co-host. Siya po ang ating guest last week sa ating episode 18. Isa po siyang product line manager sa Be Happy at creative and art director ng Raven Fox 13. Ano ba yan? Naiinis ako. Okay, ipakilala na po natin ang isang napakagaling, very talented artist na si Ian De Jesus.
Hi, Ian. Oh my goodness, ano nangyari? Naiinis ako. Hindi na Alam mo, ganyan kanina. Maayos kanina. oo nga eh. O, diba? Parang nananadya. Ikaw na nga lang kayo magsalita. Naiinis ako sa microphone na to. Malamang pinagtatawanan ako ng dalawa. Hello po sa lahat ng nanonood ng The Coffee Session. Good evening, good morning, good afternoon, kung saan man kayong part ng world na ito. Oo nga eh. Nakakainis. Pinagandaan ko pa naman, well, actually, hindi ko pala pinagandaan kasi hindi ko binasa yung manual na naman. Nawawala na naman yung mic ko. Ayun, kamusta naman ang araw mo? Pwede bang kwentuhan mo kami habang inaayos ko yung microphone ko? Sige. Ayun, okay naman. So, the whole day, me and my sister are, my sister is actually helping me in doing the inventory for the stash event that we will have for PlannerCon this end of this month, June. So, yung mga art materials ko na sobra, sa journals, planners, so there will be paints, pens, brushes, different art materials. So, lahat ng ibebenta namin, nag-inventory kami to be passed dun sa organizer ng event. And if mahilig kayo doon, feel free to join us dito sa the stash event na ito. Yung nabanggit mo last week, yes, yung nabanggit ko nung nakaraan. Sorry. Ikaw, kamusta naman ang iyong Sabado? Actually, Sabado ng alas 5 ng madaling araw dito. Kaumpisa pa lang. Oo, kaumpisa pa lang. Nakatulog naman ako ng 2 oras. Naiinis ako. Ikaw na lang kayo magsalita. Huwag na ako magsalita kasi yung mic ko eh. Ay, okay na siya. Huwag mo i-jinx. Alam mo ba, special ang natin ngayon. Ayan, nawala na naman ako. Special ang episode natin ngayon kasi ang ating guest ay dating office mate ng aming social media manager. At ang balita ko, medyo crush niya to eh. Sabi ko nga dapat sabi ko nga dapat siya eh, mag-co-host siya ngayon eh. Nahihiya pa si Oo si Alma. nga. Ayan. Tingnan natin. Po siya, senior HR manager po siya at isa siyang commercial model. So, iyon. Muna natin si anong tawag ni Med doon eh? Sir Franco. Ayan. Ito po sa ating kwento, sa ating segment na Kwento Mo Yan. Papasukin na po natin si... Hi! Hi! Hello, Franco. Good evening! Uy, sorry. Talaga, nag-lock No. yung microphone ko. Walang problema. Natawa ko doon sa BTR lang, nahiya ako bigla. Bakit ka naman mahihiya? Teka lang. Ang galing ng team nyo mag-research. Grabe. Si ano? Hindi pala sinabi, nagulat siya, nakalangkat lahat eh. No? Pati mga nakakahiyang commercial nandun pala. Well, meron ba nakakaya doon? Meron. Nakakaya doon? Isa lang naman. Alin? Yung pang mail supplement.
Bakit? Ano nakakaya? Ayaw mo na itsura mo dun? Hindi, iba yung niya, yung purpose niya. Ano siya? Hindi ko lang, ano ba itong session na to? Kumbaga, no holds barred ba to or anything? Ano yung mga, dito? Yung mga restrictions or definitely no foul words. Wholesome. Wholesome, okay. Wholesome. Wholesome. May pinapasabi pala si Mira. Si Mira. Oo. Hi daw. Yeah. Kamusta? It's been a while. Oo nga. Ang dami mo na palang nagawang commercials, no? Ano na kasi, siguro 44 years old na kasi kaya medyo nakaipon ng dumami. Hindi naman halata. Di ba, Ian? Halata ba? Oo. Hindi naman halata. Hello, Ian. Ayun, gano'n. So, ano ka pala, no? Senior HR manager? Yes. Sa current employer. Yeah. Oo. Gano'n ka nakatagal sa HR pala? At saka, bakit yun ang napili mo na career? Actually, Sarah, yung first HR stint ko talaga, it was purely accidental. No? It was, I think 2004, when I applied for this company. It's a BPO company also in Alabang, no? Na I originally was applying for an admin position pero walang available. Kaya sila nag-offer sa akin if I'm interested to be part of the HR team. Kaya it was totally out of not part of my plans na initially to be part of HR. So accidentally siya purely. Pero na-enjoy ko na siya. Imagine since 2004 up to this date, I've been an HR practitioner na. So it's obviously nagustuhan ko na siya. Pero kung admin, I thought admin is like part of HR din, di ba? Hindi ba? Admin is really more on facilities, general services, more on purely administrative function. Like under operations ba yan? Under building administration, for example. Okay. Yeah. So accidental, tapos nagustuhan mo na eventually. Yes. Ayun. So, baka sabihin nyo, ito yung design ng ng kwarto. Wala ko sa bahay. Ay, ganda nga. Ano ba yung background? Then, talagang, hindi ko in-expect na magba-brown out ngayon sa Las Piñas. So, nag-rush ako sa, nag-rush ako sa, nag-search kagad ako ano yung open na coffee shops or restaurants na may wifi. Kaya I ended up here sa isang Japanese restaurant sa Las Piñas. Na, ayun, makakadalawang bowl na lang view zone para lang hindi na kaya mag-wifi. Lagaya pag isa lang in order, di ba? Bakit naman? Ba't mo na? Kaya baka 1.5 hours to 2 hours pa tayo dito, so I think. Kaya Sa in order mo, lang, no? Green tea lang, no? Lalabas na sa camera yung nagtatanong ng na. Yung waiter? Oo, baka mas lumabas na. Baka na. Pero although they're closing daw at 9:30 p.m. kaya I think we have enough time naman. Pero it's okay. Ayun. So nagustuhan mo na eventually. So, meron ka bang memorable experience, either good or bad, as being an interviewee and interviewer? Okay. Sige. Being an interviewer muna, no? Siguro mas madaling sagutin yung interviewer. Okay, lahat naman siguro tayo naging interviewee. Yeah, we can definitely share our experiences or relate to the same experience as an interviewee. Pero as an interviewer, siguro I could say Ian and Sarah, no? I wouldn't really consider anything bad at all. Except, for example, pag merong mga applicants or candidates na basta hindi nagpapasabi, hindi na lang sisipot sa interview, for example, no? Which is totally unprofessional pag gano'n, di ba? Pero when it comes to other, syempre, Ian and Sarah, yung mga applicants kasi or candidates,
you would totally understand why some of them nabablanko or nagkakamali sa communication skills and all. Hindi madali magpa-interview, definitely. So I don't really take it against the candidates kung medyo mahina sa communication skills, especially if English is not the first language for these people. No? So I really don't focus on that. So yun. So as an interviewer, siguro more on ano lang talaga, candidates na nagpa-set ng interview pero hindi naman sisipot. Yung ganun siya. Pero as an interviewee naman, ako yung interviewee, me being interviewed, no? Sarah, talagang rejection is part of life. Diba? I think ewan ko kung may kakilala kayong tao hindi pa nare-reject. No? Kahit siguro yung pinakamatalino, pinakamagaling na tao has experienced rejection at some point in his or her life. Diba? Kaya I wouldn't really take it as a bad experience, pero as long as you learn from why you did not get the job, for example, then everything is good. So ayun lang, siguro rejection is all part of life eh. So yun yung masasabi ko. Meron bang yung tipong kunyari hindi na-reject yung candidate tapos nagalit? Nagalit sa kunyari, 'di ba? Usually mag-follow up ka doon eh, mag-follow up call ka, 'di ba? Tapos correct. Sinabi mo na sorry, hindi ka na-accept ganyan. Meron ka bang na-experience na nagalit yung applicant? Or yung gano'n, may sinabing hindi maganda? Personally, siguro Sarah, I wouldn't consider it as a common scenario, no. Kasi I have not experienced any candidate reacting that way after not getting the job. No? So I think it's maybe it happened with some people or some recruitment people, no? Pero not with me personally. Sorry. Sa bagay, syempre dapat hindi naman talaga ipakita na Oo. nagalit ka or umiiyak. Sa bagay. Meron ba akong iniyak dati? Mas common. Ay, sorry, ano yan? Hindi, go ahead. Yung mas microphone ko nagloloko eh. Okay lang. Mic lang magloko, wag lang yung partner, no? Tama ka dyan. Magandang yun ha, gawing clip yung mic lang magloko, wag lang partner. Oh. And then, sinasabi ko, Sarah, is I think, ano ba yung train of thought ko? Mas common siguro yung disgruntled employees after resigning. Yung so, yun ang mas siya, hindi ko nasabing common, pero mas nangyayari siya than disgruntled candidates or applicants pa lang. Alam mo, nabanggit mo yan. Dati kasi sa napagtrabahuhan ko na BPO, di ba kapag merong i-terminate na empleyado, paano, di ba, kakausapin, ipapatawag yun ng HR, tapos bibigay yung notice, yung reason. So, yes, meron kang na-experience na hindi maganda or memorable na ganun? Oo. Actually, Sarah, talagang important talaga yung due process, no? When you manage incident reports or administrative cases. So, magreklamo lang naman si employee kapag hindi mo nasunod yung due process na yun eh. Yung sinabihan mo kagad na guilty, hindi pa nag-explain yung tao, di ba? Yun yung mga risks when you manage cases. Pero as long as you follow due process naman and your evidences are all set and clear, whatever your decision is sa kaso na yun, hindi naman ba magka-problema siguro. Sa bagay. Yeah. Ayun. Ian, do you have meron ka bang gustong itanong? Ako na yung tanong ng tanong eh. It's okay. So, mag-move naman tayo dun sa isang part nung life mo na kaninang naumpisahan natin. So, gaano katagal ka nag-start mag-model? And how did you start your modeling career? May naka-discover ba sa'yo? Or nag-audition ka ba? Or ano yung story why it started? Okay. Iyan, siguro, wala kasi akong exclusive na agency, no? So, I'm a freelancer. Kaya yung mga projects na nakuha ko initially were given by different agencies. So iba't ibang ways kung paano ako nakuha. So yung isa sa mga projects,
through a family friend na working in the agency also, ni-refer ako sa talent agency. Yung isa naman is, ewan ko kung naabutan nyo ba. I don't think naabutan nyo to, Sarah and Ian. Yung bar sa sa Greenbelt. Magkaedad tayo, hoy. Talaga? Oo. Akala ko older kasi yung mga 5 years minimum. Hindi, actually sinabi ni January ka, so mas matanda ako sa iyo ng months. Really? Okay. Nice. I'm sorry. Okay, go ahead. Hindi, di ba common yung mga bars sa Greenbelt, nalimutan ko na yung pangalan niya. Kasi may mga bars doon. So, yun, may mga lumapit, yung mga ganong naspatan ka? Spatan, ibang agencies, ganon. Ayun. Yeah. 2004 when I started. Yeah, yung ganon. So may mga ka ba, sa tagal mo na nagmo-model, may mga challenges ka ba na kinaharap? No? Or yung mga tipong may nag-insulto sa'yo or nagsabi na, hindi naman okay yan? May mga ganun bang experience? Siguro, if you are starting pa lang sa modeling and commercials, masakit yung hindi ka mapili sa project. So I think yun ang biggest challenge na ng mga models din, kung younger ka, pero as you age, lalo mo maintindihan at lalo mo ma-accept na talaga it's part of life. Common talaga na merong mas magaling sa iyo, merong 'di ba mas maganda sa iyo, mas magaling umarte sa iyo, 'di ba? Meron nga yung talagang basically, meron talagang profile or character na pinipili ng client or age. Ayan, alam ni Ian yan. Ian sa marketing, no? Tama ba? Nadinig ko kanina. Artist? Oo, artist. So nag-ano ka din? Nag-a-attend ka din ng mga go-seat or nagpapasa ka rin before ng set cards kasi dati eh. Tama. Saka may ikling BTR something. Ngayon, hindi na kasi ganun. Pwede na i-email lahat ngayon eh. Yes, dati, before kasi, we had models before coming into our studio, tapos nagpapagawa sa amin ng set cards. Kasi dati, wala kang means for to do something like that. So you have to do it professionally so that it could be professionally looking. Tapos ipapasa yun bago ka magpunta sa agency na naghahanap ng mga Tama. Ang dami ko nakita. Baka doon ka pala sa ibang set card na ginawa na, pero hindi ko na lang maalala. Oo. May mga ganun kasi dati, yung mga lumang paraan. Oo. Diba? Oo nga. Swerte nga naman. Din sa ganun. Yes, Ian, yung mga submission ng set cards, Pero magagalit ka sa akin, Ian, kasi ikaw you're doing set cards professionally, no? Ako yung mga pinapadala ko, guilty ako doon sa nagpapadala ng, alam mo yung feature na collage lang sa phone. May 5 pictures. Wala kwenta. Kaya magagalit ka sa akin. Kaya mas okay yung mga dumadaan sa inyo, Ian, na kayo yung nagko-compile ng photos, mas professional ang dating. Yun ang I would really recommend, and more chances of winning pa ganun. Pag pinag-effortan. So wag gayahin yung ginawa ko before na collage sa phone. Pero alam mo, hindi naman... sorry. Sige. Yung sabi mo kanina na meron talagang mas magaling o mas... Wait lang. Meron talagang mas magaling or mas maganda or mas gwapo. Pero sa tingin ko, di ba, pag commercial, not necessarily mas maganda or gwapo yung nakuha. Pero kung... Give me a second. Sure. Not necessarily mas maganda or mas gwapo yung nakuha. It's just that kumbaga mas bagay siguro yung itsura nila sa role. Diba? Di ba may ganon? Exactly, Sarah. Oo, yun, talagang kasi ang dami naman pogi at maganda eh. Marami rin, di ba? So, talaga matter of sino yung right fit. Parang sa din, when you're applying for work, ang daming magagaling, daming matatalino. Pero meron talagang bagay do sa role. Na hinahanap. Kaya, tama, ayun. Meron ka ba, sorry Ian, nakatback ka kanina. Hindi ako. So, meron ka bang biggest challenges that you faced dun sa modeling career and how in your modeling career and how you went through dun sa mga bagay na yun?
Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na pagdaanan mo dyan? Siguro Have you iyan tried ramp modeling? Have you tried ramp modeling ba? Ayun, nasagot mo na iyan yung biggest challenge ko. Nangialam, no? Hindi, okay lang. Hindi, tama yun. Maganda segue yan, Ian, kasi yung biggest challenge ko sa sarili ko, wala akong height. What do you mean? 5'7 and a half. I mean, for ramp modeling, 5'7 and a half ako. Kasi mas matangkad dapat dun eh. May ano bang required? 5'10 minimum ata dun. At kaya yun yung biggest challenge na wala ako, hindi ma-overcome yun kahit kailan. Meron pala, 5'10 pala. Pag yung mga sumasali sa beauty contest, 'di ba ano bang height requirement ang minimum? Mataas din 5'8 ba? 5'7 ang minimum sa mga yung mga Miss Universe ganyan. Baka 5'6. Sa lalaki yata mas matangkad ang kailangan pa. Correct. Kung sa babae, ito yung kailangan, mas matangkad dapat yung sa lalaki. Tama. Sumali ka rin ba sa mga ganyan? Mahilig ka ba sa ganon? Mga male na pageant na ganyan? I know, wala ako sa liya. Sa TV, hindi ka sumali sa mga ganyan din? Sa TV, siguro na-invite lang ako doon sa Kapareho. Yung yung sa Showtime ba 'yon? Favor lang sa friend. May nag-ask lang na favor if I could join. Ayun. Kaya sumali lang. Anong Kapareho? Anong game 'yun? Parang dating game siya eh. Sa live dating game sa Showtime. Yeah. Tapos may nakadate ka? Ikaw yung searchy o searcher ka? Ako yung searcher. So, pumipili ako. Ay, sorry. Searchy pala. Kami yung pinipili. 3 kami ng lalaki pinagpipilian. Ayun. Napili ka ba? Napili. Ikaw ba napili? Ayun. Oo naman. Ano yun? Sa kayo nag-date? Ano ba yung nag-gary after? Oo, yung totoo ba yun? Yung date talaga? Totoo yung date, pero group date naman siya. Hindi yung kayong dalawa lang. Tapos it's up to you na if you want to continue. Friends na lang din para layo din eh. Nakaka-intriga yun, Ian, Ano yun? Kasi diba, sa TV kasi parang pinipilig yung mga tao nanonood, ganyan. Kasi nanonood lang tayo, hindi naman tayo involved eh. Pero sila pala pa ganyan. Ano yun? Yung tipong yung studio ang magde-decide saan kayo magde-date? Ganun ba yun? Or studio. Meron kayong option? Right. May talent fee lang kayo, tapos may free date na din. Ganun. Tapos, meron ba kayong tipo na, sige, ang budget nyo ay ganito. Hanggang ganito lang. Meron bang ganong mga rules? Na-curious lang ako sa ano siya, parang preset meal na din siya or arrangement. Special din. Ano yan? Sorry. Makakapag-usap ba kayo nun? Kasi may camera pa rin ba yun kahit doon mismo sa date na? Yes, meron. So, ano siya? Diba parang hindi ka nakakapagkwentuhan ng maayos, may camera pa rin pala. Baka medyo scripted din ba yung mga pwedeng yung pagkwentuhan? Sinasabi ba sa inyo na, you talk about these things? Ay, hindi naman. Talagang go with the flow lang, whatever. Okay pala, no? So, anong nangyari dun sa girl? Nag-chismis. Talagang... Chismoso pala. Hindi man talagang one time lang siya. Hindi na nag-proceed or whatever. Ganun. Alam naman namin na baka nag-click. Baka hindi nag-click, sabi ni Ian. Oo nga. I don't know. Shout out natin si girl. Nalimutan ko na yun. 2019 pala sa Mali mo, ini-stock ka pala. Naiinis ako. Wait lang talaga yung microphone ko. Promise, babasahin ko na yung manual nito kasi pinag and play ko lang. Sabi ko, gumagana. Pwede na. Anyway, so yung so Franco, yung combination ng career mo as
as commercial model and HR, medyo hindi siya common ano. Hindi siya common na parang dalawang career one person doing both careers. Pero ano yung sa tingin mo na parang nagko-connect yung strength mo that made you successful as as HR and also Okay. Siguro ang number one dyan, Sarah, yung pagiging flexible mo, no? Flexibility. Kasi personally, Sarah and Ian, I'm not sure kung ano yung personalities din. No? Ako, I would consider myself as an introvert talaga. No? Talagang kaya ko manood na sine mag-isa, kaya kong uminom ng whiskey sa bar mag-isa, kaya kong kumain sa restaurant mag-isa. Hindi ako naiilang at all. No? Which is hindi pwedeng introvert ka if you are an HR practitioner. No? Hindi ka pati sa sa modeling siguro hindi ka din pwedeng maging introvert, no? Sa HR kasi, Sarah, really have to talk to a lot of people, no? Up to the point na you would even have to host events. No, I have hosted mga Christmas parties, mga awards events ganun. So kung mahihain ako, hindi ako uubra doon, di ba? So, gift yung ginagawa nyo, Sarah and Ian. You innately, you have that, gift of God ba yun tawag? Yung basta yung magaling kayo magsalita. Magaling ka kaya magsalita? Hindi, nadadala nyo lang ako. Kasi okay kayo kausap eh. Ako mahihain ako sa tunay na buhay. Ikaw, Ian? So, feeling ko, introvert ako. Tapos wala na lang akong choice. Ayun. Kasi kailangan siya sa work. Parang ganun yung nangyari. Ganun. Padahong-padaho tayo, Ian. Ganun, di ba? So, teka lang, sabi mo introvert. Introvert ka. Hindi ba ang definition ng introvert, like you prefer to be alone and then you don't feel comfortable. You don't feel comfortable around people? Tama, Sarah. Ganun na personality ko. Kumbaga mas relax ako pag mag-isa or walang kausap. Siyempre, hindi naman totally walang kausap. Parang very pili lang yung mga gusto mong makausap or makasama. Di ba? Yung ganon. O baka naman, you're not introvert, but you're just independent. Di ba ganon? Kaya? Kasi kunyari ngayon, ayos ka naman magsalita and then you host events and tagal mo na sa HR. I'm sure you talk a lot. You talk to a lot of people, ganyan. But do you still consider yourself introvert? Oo, Sarah, still. Talaga. Kasi after kong gawin yon, after mag-host, after makipag-usap sa tao, napapagod ako. Yung ganon. Yung once I'm in my moment ulit, sobrang relax ulit. Happy ulit ako. I'm in my happy place ulit. Di ba? Yung ganon. So, I think yung talaga yung personality ko is just that, pareho kami ni Ian, wala kami yung choice kundi talagang you have to be all out, no, and talk to people. So, ganun talaga if it's part of your job. So, I think yung kinatanong mo kanina, Sarah, it's the flexibility. Yung one thing na we should have, no, kung ganito kung introvert ka, pero at the same time, you have this profession like sa marketing, sa events and all that. Yeah. Pero yung pagmamodel, it's your own choice? Sarili mong choice na papasukin ng modeling, tama? Oo, Sarah. Actually, Sarah, ang nagda-drive lang naman talaga sa akin, huwag tayo magpapakatotoo na tayo, it's all about ganyan, di ba? The talent. Oo naman. Diba? Kailangan naman natin yung it's not about the attention, it's not about the prestige or whatever. In fact, Sarah and Ian, syempre nothing against other models, di ba? Kasi you should be proud sa mga naging projects mo, no? Pero ako personally, never ako nag-post ng project sa Facebook, for example. I never mention it. Siguro na ako medyo nahihiya na ewan. Na hindi naman dapat, you know what I mean? Hindi ko lang think. Hindi naman dapat. Dapat proud ka eh. Oo. Pero
hindi ko na siguro personality yun, yung gano'n, yung Yun ba yung I think- reason? Yun ba yung reason kaya kaya medyo hindi ka, sabi mo, hindi ka active sa social media? yes, exactly. Tama. Wala ko IG, sorry Kaya bless kayo, lolo. Wag kang ganyan kasi magkaedad tayo. Baka may tumawag sa aking lola. Pero may social media. Pero up to date ka, Sarah. Yun ang pinagkaiba natin. Mas ka sa akin, mas advanced. When you think about it naman kasi, nakakapagod naman talaga yung social media din. Tama. And it takes a lot of time from one person to the other. Oo, tama. Tama yun. Diba? Sabi ni Almira, meron kasi kaming group chat. Sabi niya, I can handle introvert. Sabi niya. Yan. Kamusta ba si Almira nakatrabaho? Oo nga. Personal. Oo, si Almira, hindi ko kalain na ganyan pala personality niya. No, wala kami masyadong chance para what do you call this? Mingle ba tawag doon? Or mag-usap masyado at that time. No? Kasi totally ibang departments kami. So, impression ko kay Almira talagang very serious type na, very professional. Akala ko mahirap pakisamahan. Pero, sobrang bait. Oo, kala niya daw very professional ka, hindi pala. iba yung sinabi. Iniba na. Buti recorded to. Kasi di ba yun ang kabaligtaran nun? Sabi mo, iba yung impression mo. Sabi mo, akala ko, she's very professional, she's very ganyan. Anong opposite nun? Maliban Hindi di ba na? professional. Sasakalin ako ni Almira mamaya. Very reserved. Akala ko una very reserved. Ayun. Up till now ba, do you still do modeling in prints or in TV pa din? Hanggang ngayon, hindi ka ba nag-stop? Ay sa commercials, yeah, up to now. Oo, ay okay Yung sideline basically. Iba pa rin iyan yung syempre priority ko pa rin yung first job ko which is sa HR. Yun pa rin ang priority. Yung modeling naman sa yan talaga. Hindi siya sustainable basically. Ano bang yung mga gig mo ngayon or mga upcoming? Meron ba sa modeling? Sa June 8, 17 may shoot lang pero for TV din. Sa 17 pa naman. Yun, pag gano'n naman, Ian and Sarah, advance man ako magpaalam sa office. Kaya para fair din, maging fair sa office. Ang hirap baka conflict yun di ba? Ayoko naman isipin nila na-apektuhan na yung job ko because of doing commercials. Kaya sobrang supportive naman and mabait yung boss ko din di ba? Kaya when I tell her I have this shoot for example, all out support as long as you endorse things properly ahead of time, walang problema. Oo nga, pwede mo bang sabihin sa amin yung pangalan nung mo? Kasi nakita ko, tulad ng nabanggit ko sa iyo sa group chat, nakita ko sa Facebook page nung company nyo na meron kayong mga openings. So baka yung mga viewers natin, baka interesado silang mag-apply. Diba? So, ito ipakita lang natin saglit yung, how do you pronounce this? ADEC? ADEC, correct. ADEC, okay. Yan, live at ADEC. So, ADEC Innovations official recruitment page. Facebook nyo ay ADEC PH. Instagram ay adec.ph. Yes. Yun, paki-visit po yung kanilang social media accounts to learn more about their job openings, saka kung interesado kayo mag-apply. Kung gusto niyo daw siyang makita, mag-apply. Oo. Sabi ni Almira, iba yung pwede raw bang mag-apply sa puso mo. Ay, sa puso mo. Sa trabaho pala. O taga lang, ang sarap ng kwentuhan natin. Magbasa muna tayo ng comments kasi feeling ko madaming mga nag-aano sa atin. Interested sa baba. Oo. Ay. Coffee session. Wait lang.
karamihan dito yung mga kamag-anak namin na binlockmail namin na wala kayong gift sa Pasko pag hindi kayo nanood. Ito si Mark. Hi, Mark. Ayan, isa yan sa mga ano natin, suki. Ito. Ito si Reg. Fave ko yung laging nag-ayos ng mic sa atin. Kasi alam mo ba, talagang lagi, ang difference, kasi kanina ako lang mag-isa. So, walang nakasalo sa akin nung naglolo ko yung mic ko. Ay nako, Reg, bumalik ka na para may sasalo sa mic ko. Eto, 3 pitik. Watching habang nanonood. Hehe. Si ano yan? Si Allen. Hi, Allen. Sino to? Ano to? Arlo? Parang Japanese kimono-inspired yung background ni boss. Oo nga. Nasa Japanese ano daw. Hi, Arlo. Ano mo siya, office mate? Ha, Franco? Ay, sorry, Sina? Si Arlo? Arlo ba? Ay, ba yan? Ay, tama ba? Asa may salamin ko? Nagsalamin na eh. Check ko. Si Arlo. Yan. Tapos, sabi ni Mark, you are not rejected. You're being redirected. Yon. Tama. I love that. Ito, may hugot si Arlo. On most occasions, talent acquisition teams do not provide feedback to candidates. Why is that? Bakit daw? Ayan, mukhang may sama ng loob. Oo nga, no. Si Arlo. Pero totoo, no? Pag right there and then na alam mo na hindi siya papasa at walang second chance, are you not allowed to tell that upfront? Best practice talaga, Ayan and Sarah, is really to inform the candidates. No, whatever the outcome is, may it be accept job offer itself or redirection. No? So mas okay talaga na I'm not I'm just speaking for the organization that I'm with. That's really how our recruitment team manages all candidates. No, we really have to inform people. Just to be, kasi nag-spend ng time and effort, a lot of preparation. So just to be fair to these candidates, you have to reciprocate the same level of professionalism that they showed you in the first place. Kaya madali lang naman magsabi na we have, selected a new candidate, another candidate, or or we will review your application for future requirements. Madali yung sabi na may mga standard din naman yung responses. So, hindi siya mahirap gawin. Kaya, don't call us, we will call you. Kaya talaga, important talaga, Sarah and Ian, yung na-mention kanina na isa sa mga comments. Pero are there times that you hire people also, even if they didn't tick all of the things in the box that you needed? Just because you see something in them. Yes, definitely, Ian. So talagang iba-iba kasi naman talaga yung requirements, iba-iba yung interviewers, diba? It's really we can't really be too technical about things na you have to fill out all these. Dapat ganito format ng CV mo or resume mo. As long as very straightforward siya, clear, clean, professionally prepared, then yun, walang problema doon. You can't really be too strict about yung formalities or technicalities ng the way you would apply. Alam mo, meron akong naalala na nung nasa Pinas ako, nakaka-graduate ko lang, meron akong in-applyan na I don't remember kung ano ng company. Sabi ng HR, and yung ibang candidates po, sorry, yung ibang candidates po, we will just call you.
Si Ian, si Naputol Sarah ako? yung naputol, no? Slight, no? Si Sarah yung Sorry, naputol. ulitin ko. Oo. Yung meron akong ina-applyan noon, so nandun kaming lahat ng candidates. Yung HR lumabas, sabi niya, in-announce niya, do you hear me clear? Yep. Yes. Clear this time, yeah. Ayan. Yung HR, lumabas siya, in-announce sa amin, sa lahat ng nandun, na if you're from UP Ateneo Lasal, please stay. And yung iba po, we will call you. So, pinauwi na yung iba. So, that's, although sa Lasal ako, so, pabor sa akin yung in-announce niya, I didn't feel comfortable para sa iba. Kasi sa akin, discrimination yun eh. Discrimination yun na just because galing ka sa schools na to, or hindi ka galing sa school na to, pwede ka nang umuwi. So, ngayon ba sa tingin mo nangyayari pa rin ba yun sa pag-hire ng mga companies? Or are you allowed to announce that to the candidates? Kasi parang ang unfair, di ba? Exactly. Oh, yeah. It's outright nga yun, tama ka. Discrimination. Yeah, you could say that, no. Basically, hindi siya it's not a good practice, no, to do such things or to do that to your candidates. Kasi kung ganun, questionable din yung selection process mo. Parang why do you have to rely entirely on the universities or schools that you came from? Bakit yun ang magiging basis mo? Parang bakit hindi nyo ayusin yung the way you would select your candidates properly to ensure that these people would fit in the roles that you are offering, di ba? So, ibig sabihin lang nun, Sarah siguro, I don't know hindi ko inaano, pero ayusin na lang dapat na organizations yung selection process. So you would identify exactly who would best fit for the role that you're looking for. Hindi yung basis mo yung school, medyo siya. Oo, diba, tama. Dapat tingnan mo yung tingnan mo yung CV nung tao, yung resume nung tao, hindi yung school, di ba? Correct. Oo. Kumbaga based in talaga yan, puro purely assumptions yung ganun. Pag galing ka sa school na to, magaling ka kaagad or tatagal ka kaagad and all those things. May mga stereotyping, no? Yun, that's the word, stereotyping. What you can do, ang hindi mo sama, Sarah and Ian, syempre, for specific roles or requirements, may specific courses siguro, di ba? Or, di ba? Or background na mas bagay, di ba? Alam nga naman, you're looking for nurses, restaurant management yung kukuhanin mo, di ba? Or yung kukuhanin mong candidate. So, obviously, di ba? Yun yung mga ganun. Pero yung schools lang na wala ka naman talagang clear basis kung bakit yun yung kinukuhanan mo lang, Ateneo and Lasal. I think it does not reflect a good culture then organization mo. Yeah. Oo, hindi ko talaga makalimutan yun. Tsaka yung itsura ng mga ibang candidates na umuwi, talaga, malungkot. But anyway. Oo, nakakalungkot yung. Merong tanong dito. Go ahead. Bumalik tayo dun sa meron siyang quick question si Chacha. Ang sabi niya, dun sa modeling career mo, ano daw yung pinakamahirap na photo shoot na ginawa mo? Or siguro kasama na yung commercial. What would be the hardest that you did? I would say it was a print ad no, na for Master Eskinol. Meron ba nang yun? I think so. Yung facial cleanser. Meron pa. Oo. Di ba meron pa? Oo. Talaga, hindi ko alam iyan kasi yung this was years ago wala pa talaga yung magagaling na digital artist, no, na kaya sa akin kasi ang concept nila maglalagay ng egg sa mukha, parang gano'n ka oily yung skin, yun ang gusto nila makita sa print ad, gano'n ka oily, so literally dapat may makitang itlog sa mukha mo. So ang pinagawa sa akin talaga, nilagyan ng itlog talaga na yung gano'n. Parang mukha talaga siyang oily na dapat naka-sideways yung yung pose mo para magstay yung itlog na warm siya, hindi naman siya bagong prito, pero real egg na dripping with oil talaga. So so sa halip na i-edit, ginawa talaga siya. Ganon, tama.
Ayan, so you would Teka imagine na lang, anong dekada yan? Bakit walang editing na bakit walang editing na na kapasidad yung yung agency na yun? Baka hindi na kasi, baka mas madali i-production ng as is, tas yun na yung mismong gagamitin sa ganon. Tamad-tamad lang yung tamad-tamad lang yung graphic artist nila siguro. Tinotoo yan, no? Ayun. Kalain mo yung totoong meron ka palang. Oo, yung oily talaga. Buti kung baka makahanap si Almira ng ganyan picture niya noon. Yes. Baka nga naghahanap na yun eh. Biro mo, hindi active si Franco sa social media pero ang daming nahalongkat ni Almira. Oo nga, yung galing. Totoo. Oo, stalker yan eh. Stalker mo si Almira eh. Ay, feeling ko Ian, mahirap hanapin yung kasi sa magazine pa siya lumabas eh. Hindi mo sure. Ganun, no? Ganun ba? So, wala pang digital platform yun, I guess. Iba, no? Ay, may tanong pa si Arlo. Salamat, Arlo, sa mga questions. Yung employee relations, does it encompass labor relations, at least from your end, or simply more of employee engagement ang focus ng role mo? Ayun. Arlo, that's right. I would say na mas more on focus sa labor relations. So I would say na mas bigger area sa akin yung labor relations than the engagement itself. Engagement activities kasi seasonal lang siya. Diba? Halloween, Christmas, summer. Pero yung labor relations, yun ang day-to-day talaga action that I'm focusing on. Meron pa siyang isang tanong. May na-encounter ka raw ba na yung salary nung hinire mo ay mas mataas sa salary ng hiring manager? Ayan. And also, yung anong pay grades? Pay grades? Should it be confidential? O pay grades siguro. Pay grade yan. Oo, pay grades. Confidential even with the employees themselves. Ayun. So, to answer your first question, Arlo, that never happened pa sa, at least for the organization that I'm in, kasi very particular din kami doon eh. No? We have this, tama siya, may pay grades kasi per position. May bracket siya. No? For example, if you are in the assistant level, or specialist level, or officer level, up to managerial level, may certain brackets siya per level. No? So, for example, as an assistant level, from 18,000 to 22,000. So, parang imposibleng mangyari, at least for our organization, na pag may hinire kaming assistant level, na pay na ino-offer namin is 22,000, imposibleng mas mataas siya sa specialist level or yung level next to that. Kasi yung specialist level, mas start siya from 23,000 up to 26,000, for example. So, hindi siya mag-overlap, basically. So, I think that's the right, or that's the proper salary grade system ang dapat meron. Para, kasi ang risk nga nun, tama si Arlo, is kahit hindi mo mapipigilan talaga yung confidentiality ng salary eh. Kahit sabihin namin na bawal mag-share ng sweldo, magtanong lang yan sa isa't isa tapos na yung confidentiality nyo. Diba? Kaya we can't really prevent people from sharing personal and very sensitive information such as salaries. Kaya we have to fix our salary grades or pay grades na para may lumusot man na gano'ng information or na-compromise yung information. Diba? Hindi para ma-feel ni employee or ma-demotivate si employee bakit mas mataas yung sweldo ng tao ko kaysa sa akin. Diba? So walang mangyaring ganun. Kasi nga, properly structured yung pay grades. I hope I answered the questions, Arlo. And thank you for asking. Thank you, Arlo, sa question. May comment si Mark. In my experience, since I'm handling specialized roles, hindi maiiwasan yan na mas mataas pa sa sahod sa hiring manager. In my practice, iniiwasan ko yan. Ayun. So, depende siguro sa policies and structure ng organization. Kay Mark, highly specialized yung role niya. Na ang role talaga ng manager niya really is to
manage the whole team. Pero since extra special yung yung role ni Mark, for example, siguro hindi din maiwasan na hire yon kasi very critical yung role niya compared to the managerial role ng team niya. Tama. Umabalik tayo kay sorry. No, go ahead. Pero ideally, I was just saying, Sarah, ideally, talagang dapat may structure yung pay grade, yung job grade, is another term for it. Job grade. Oo. Yung sa bigla ko lang naisip, yung sa pagmo-model mo, meron bang time na parang na starstruck ka? Meron ka bang parang na-meet na mga sikat na model or celebrity? Memorable for you? Oo. Siguro the first celebrity lang na I worked with was si Joey De Leon for a Pride detergent commercial. Yeah, so Pride? Wow, model ka rin pala ng Pride. Joey De Leon. Yan. Pala sa mga na. Oo. Ang dami mong commercial, no? Tapos yung bang side questions, yung mga brands na ine-endorse mo, kasama ba sa compensation, kunyari yung they give you example 1 year supply of ganda yung products nila, yung mga ganyan, or you have option na to not receive it, or parang they just give it as a bonus? I would say, Sarah, siguro noon ganon, pero hindi na siya as common now. No? Okay. Siguro huli ko na-receive na ganon. Binigyan ako ng 2 cases ng Emperador brandy. Kasi for Emperador yung commercial pero binigay ko na lang sa friends. Hindi kasi ako hindi masyado ng hard. Beer lang ako Tsaka sa mga viewers, wag po tayo masyadong uminom. Masama yun sa liver. Ayun, diba? Ayun nga pala. Sorry. Hindi ko promote Yeah. Hindi naman sa nagpo-promote. Parang reminder lang. Tama. Sa liver drink yung moderately. Drink moderately. Kasi naalala ko dati, may kapitbahay kami. Hindi ko alam kung ano nangyari sa buhay niya. Baka medyo marami siyang pinagdaanan. Literal na 24/7 siya lasing. Kasi growing up, dun sa Valenzuela ako pinanganak at lumaki. I mean, hindi ako lumaki. Maliit lang ako, pero doon ako tumanda. So doon kami malapit sa palengke. Yung tinitira namin dati. Meron kami doon, hindi naman namin kapitbahay, pero dumadaan siya doon lagi sa street namin. As in, lagi siyang lasing. Tapos may mga times na sa umaga, makikita namin siya sa daan na nakahiga. So akala namin, na siya yung walang buhay. Pero hindi, nakatulog lang pala siya doon sa sobrang kalasingan. Oo, so hindi ko alam kung nangyari doon hindi ko alam pangalan niya. Hindi ko alam kung schedule niya, no? Hindi mo talaga siya makikita na na hindi lasing. Sober. Na sober, oo. Ayun. Yeah. Kaya reminder lang po sa viewers, tulad nga ng sinabi ni Ian, at ang mga nakalagay sa mga alcohol, drink moderately. Ayun. Naman yan? Mga requirement ng advertising board na merong dapat ganun lahat. Sa lahat ng bagay naman yun. Same as smoking products. Oo, pati smoking products. Ngayon nga, di ba yung picture ng mga nakalagay din? Ng mga diseases na pwede mong makuha. Naka-mandate na siya. Na kailangan may picture doon to remind people that it's not safe to inhale yung tobacco and nicotine product. Nakalagay sa pakete mismo ng yung picture. Ng kung anong itsura ng may emphysema, kung anong itsura ng merong diabetes. So may tao doon na may sakit, ganon, yung picture niya. Yun mismo organs minsan, internal organs. Oo. Yeah, ganon na. Alam mo, masyadong late ang Pilipinas sa ganyan. Kasi nung nagtatrabaho ko dati, anong year siya nag-start?
Kasi nung nagtatrabaho ko dati sa China, sa Hong Kong, kasi Ganun lahat, diba? Sa ibang bansa. Shenzhen, Hong Kong, oo. Ang sobrang mahal ng kanilang mga sigarilyo at may mga picture na gano'n to discourage people. And nandun ako sa China 2004. So that's 20 years ago na meron ng ganun si Hong Kong sa kanilang label. Ayan, buti naman may ganun na sa Pilipinas, no? Tsaka mahal, na-approve siguro. tama ba? Mahal lang sobrang mahal na raw ng Oo, tinaasan nila yan. Sabay-sabay yun. Nagtaas siya ng price. Syntax yata ang tawag doon. Parang So yung Emperador, yun lang ba yung only brand na in-endorse mo na na Alcohol? na nasa bisyo side? Bisyo. Ano din, actually may in-endorse din akong sigarilyo, pero sa Bacolod yung airing, yung Mighty, yung provincial na cigarette, yung Mighty cigarette. Oo, meron din. Tsaka San Miguel. Pala. Alam mo yun? Ayan yung Mighty na brand. Oo. Okay. Nakarating din yan dito naman sa Manila. Talaga, anong brand? Mighty cigarette. Mighty? Baka may nagtaka kasi nag-endorse tayo. Yan kasi yung dati na yan yung dati na brand na parang pag ka, siya yung isa sa pinakamura na brand. Yeah, from probinsya talaga siya na dati. Pinapromote. Na hanggang ngayon may ganun pa ba? Oo, meron. Baka hanapin ni Almira yung yung ads na naman yun. Nahanap niya lahat yung mga ads niya. Ang galing ni Almira. Oo. Feeling ko nagte-take note si Almira ngayon. Hahanapin niya yung mga yung mga brand. So ayun, so going back, Franco. Yeah, so sorry, can you give us some advice on how to shine in job interviews and in front of the camera, mastering the art of presentation? Ayun. Kasi 'di ba parang similar siya, you're technically presenting yourself to someone or a viewer or a group of people. What would be your good advice about those things? Sige, very good question yan, Ian. Typically kasi Ian, binibenta mo yung sarili mo. Oo. Minsan kasi Ian, I think ang key factor din for the candidates is to go through the entire process of preparation. Hindi lang yung, may job interview, attend ako kaagad, di ba? Parang everything starts with self-assessment muna no? Identify mo muna, mag-set ka muna ng expectations, what you are looking for exactly, no? Parang some of those questions, Ian, Sarah, is there a certain amount of salary na non-negotiable for you, diba? So do you require certain benefits or health benefits? Dapat ba may health benefits para ma-cover yung parents mo? Okay lang ba sa'yo na may traveling involved or ma-assign ka sa night shift? Diba? Are there certain tasks na hindi mo kayang gawin? So be truthful about yourself when performing this very important step as part of the preparation. So basically, ika-categorize mo yung negotiables versus non-negotiables. As a candidate, ang mga non-negotiables sa'yo, hindi ka pwede sa panggabi or hindi ka pwede magtrabaho sa Makati kasi taga-South ka. Gusto mo lang is work from home, ayaw mo ng work in office. So very important yun. Huwag kang tatalon sa job interview na hindi mo sinasagot sa sarili mo muna yon. Otherwise, nakuha ka nga sa job, pero ganun, hindi ka pala sang-ayon sa mga working conditions na meron sa organization na kumuha sa'yo. Hindi ka din tatagal, basically. Right? So, number one siguro team tuloy na tawag ko na, Ian and Sarah, is really to perform self-assessment. List down what your non-negotiables and negotiables na items when looking for a job. And then next step is to list down yung employers na may ganong conditions. Hindi yung kung ano lang may opening, jump ka kaagad doon. Mag-shortlist ka na ng employers. Diba? And then training for the job interview. Hindi pwedeng wala kang kaalam-alam or hindi ka nag-practice, saba ka na kaagad, right? Especially Ian and Sarah, no? I mean,
for some organizations, very important yung communication skills. No? There are certain job requirements that would really entail very good English comm skills. No? Meron din naman mga trabaho na hindi kailangan ng ganun, di ba? So if English is not your first language, then take time to practice, right? Take time to practice. Like in my case, Sarah, Tagalog kami all the way when we grew up, no? Pero I think it is in our own volition lang talaga and awareness na dati kasi Sarah and Ian, ang notion pag nag-English ka, Konyo. Di ba? Ganun, hindi siya pero right now it's really the business language, whether we like it or not, di ba? And hindi mo din masasabi, baka may mga organizations na yun din ang basis nila, no, na doon ka na i-judge simply by talking, di ba? Perfect English. Pero kung there are organizations din naman na kung hindi may requirement ng English, then they won't mind kahit mag-Tagalog ka sa interview, right? Pero okay lang talaga na later na lang. Thank you. Sorry. Magbayad ka na raw? Nanitanong lang kung may additional order pa daw. Sorry. Sabi ko sa inyo, kunin yun. Ice cold water, please. So, I was saying, Sarah. So, I guess, kung English is not your forte, pero required ng job yung English, start practicing, no? Start practicing na tipong watch English movies, mga practical ways of learning to speak in English more comfortably, no? Magbasa ka ng materials na purely in English, mag-impose ka ng English-only policy sa family mo a week or days before your interview. It will help pretty much, right? Okay. And then, siguro bottom line lang talaga dito, Sarah and Ian, another good tip pala, sorry, before I forget, do research also about the organization that you'll be part of. Extra points din yun when you know a little bit more about the organization, right? Kasi halimbawa, ang typical question kasi dyan, Sarah, Ian, why should we hire you? Diba? Yun yung medyo mahirap na common siya pero medyo mahirap tanongin. Because I'm good. Yun lang. Diba? So, ang kasi dyan, Ian, bakit ba tinatanong yung organization? Ibig sabihin, they want to find out what value you can bring in the organization. No? Pero if you do your research about the company, there's a good way of answering that question. Halimbawa, na research mo about the company, they have just recently expanded, no? Or they acquired a new business. So, pwedeng sabihin mo doon, I heard that, or based on my research, you have just acquired this new business, and I would be the perfect person, or I would be very valuable in that acquisition by hiring the best people or training the best people, no? Or introducing policies for your organization, especially for new hires. Yung mga ganung bagay, no? Tama. Ibig sabihin, kumaga i-tailor fit mo yung sagot mo dun sa company. Dun sa need nila. Oo. Kumaga parang i-customize mo. It's not just general answer na because I'm good, because I'm hardworking, because I'm this and that. Kumaga, katulad nung yung point ni Franco, if you do research, mas magiging specific yung sagot mo sa question na maisip nila na, okay, so nag-research siya. Alam niya pala yung mga updates ng company natin, 'di ba? So lalong mai-impress yung yung interviewer, 'di ba? Tama ba yung Franco? Yes, Sarah. Another good example, Sarah, pwede mong based on your research. I heard that the number one challenge that your organization is filing is retaining people, retaining employees. You have high attrition numbers. No? I am here to help bring the numbers down, for example, because I have some ideas on how to implement engagement activities that would really motivate people to stay for certain number of months or years in the company. Kasi na-research mo na problema pala nila yung pag-resign ng tao napakabilis. Diba? Feeling ko naman, kung ikaw ang HR, hindi sila masyado magre-resign, di ba, Ian? Sorry.
Malay mo yung head pala nila yung nakakainis. Hindi naman siya yung... Oo Kasi nga, diba, oo. Kasi di ba sabi nga nila, sometimes the company's right, everything is right, your co-employers are right, but the manager assigned to them is not a good manager to work with. Yan, tama. Tama. But, kung meron kang HR na katulad ni Franco, baka ma-motivate pa rin sila to continue working sa company na yun. Si Almira daw, mag-a-apply na talaga siya ng work. Mag-submit ka na raw ng resume kay Sir Franco. So, going back, medyo na-touch mo na yung susunod kong question na, yung para how to stand out sa interview. Pero, I'm sure maraming tayong viewers na interesado rin to get tips on yung paano ba gumawa ng maayos na resume na tipong pag nakita ng HR, mai-impress ka kaagad na, oh, okay to ah. Sige nga, patawag ko nga to for interview. May mga bagay ba na hinahanap? I mean, of course, besides yung qualifications na akma dun sa job or dun sa role, meron bang certain looks or certain words or format yung resume na parang mas nakaka-impress? Okay. So, siguro, iba-iba din yung format that an HR practitioner would see sa mga candidates. Pero, siguro yung foolproof na format talaga, very straightforward siya. Like, you would start with a heading, Sarah Ian. Heading, yun din yung name mo, your address, phone number, and email, which is very common naman. And I don't think malilimutan ng mga candidates yan. Thank you. All right. And then, it would also help if you would briefly put your career objective. After the heading, meron kang career objective na seeking for an entry-level position in the hotel and restaurant industry, with focus on restaurant service, for example, and management. Ganun lang, may career objective ka lang, very brief, right? And then employment history would come next. That's the third part. Ano ba yung naging work experience mo? Pero don't put too many achievements or tasks that you have performed in your previous jobs. Okay na yung up to 3 bullets, no? Per employment. And then you also put your educational background, right? And some of the training and qualifications and skills that you have attended or acquired, rather. Training programs that you have attended and professional qualifications and skills that you have acquired. So, ano na siya? Parang it's a 5-point format lang siya, Sarah and Ian, no? Kung kaya nga magkasya sa not more than 2 pages, no? Naka-ano din. Huwag yung masyado maraming pages. Diba? I mean, nakapagod na, no? Pag ganun pa dami nakasulat. Correct. Yun naman talaga sa business. Yung iba, sobrang nililiitan yung font para pagkasyahin yung yung sa resume nila. Tapos parang hihirat na mabasa. Ayun, so exactly. Any other tips? Tips. Ito din siguro nakakaligtaan kasi we have seen this, no? We have personally, I've experienced this. A lot of HR or recruitment people would go to your social media accounts to conduct background investigation, no? Talagang isusuliin, di ba? Parang sayang yung pagiging mo, bagong gupit mo, ang ganda ng damit mo, ang ganda ng mga sagot mo during the interview. Pero pagdating naman sa photos mo sa Facebook, walwalan yung mga pictures na nandun, di ba? So, walwalan, gimmick, may babae, kakaliwat kanan. Well, kumbaga, very unprofessional yung mga nakikita nilang pictures doon. Tips lang na HR practitioners would also look into your social media account. Kung marant ka ba, no? Masyado ka bang vocal with your thoughts, diba? Yung sa social media mo, may mga kaaway ka ba doon, diba? Yun yung doon nakikita yung mga red flags, basically. Ito may comment dito na
Willing po mag-relocate. Ito. Raymer. Hi, Raymer. The coffee session, connect mo ako. Magpapalit kami. VP, People and Culture. Nag-hire kayo? Ano? Coffee session, connect mo. Willing ba mag-relocate? Oh, gusto kong i-hire, Franco. Tama ba? No, I think it's parang in-advertise nila yung nila. Ay, parang ina-announce, promote nila yung opening. Sila silang requirement. Job posting ata to, I think. Oh. Ayun. So, Raymer, if you have other questions or concerns kung sa paano parang kami makakatulong, mag-message ka lang po sa amin mamaya. Ayun. So, Ayun kanina, Franco, you already said yung red flag. Are there certain red flags na umpisa pa lang, pag nakita mo na sa resume pa lang, kahit hindi mo pa nami-meet yung tao, hindi mo na siya gustong kausapin, yung hindi na sila nabibigyan kaagad ng chance na magkaroon sila ng chance na ma-interview man lang. Yung automatic pagtingin mo pa lang, ay, hindi to okay. Iyan, parang siguro may good basis din kung bakit mapaprofile mo din yung candidates simply by looking at the CV, no? Talaga meron kasi talagang CV na gusot-gusot, 'di ba? Yung talaga yung form, pati yung structure ng ng sentences and all. Wala naman kasi masama, 'di ba? Na ipa-review mo din yung CV mo with other people bago mo ipasa, 'di ba? Or yung picture mo doon, 'di ba? Yung picture mo doon is talagang I don't know, alam niyo siguro yung idea, no? Parang lang, talagang dapat white background and all, or if not, basta sa light background, professional yung suot. Pero meron talaga iyan, it's true na pag meron kang nakita na na resume, pwede mo nang iyan kasi ang recruitment iyan, Sarah, mabilisan yan, lalo na pag immediate yung requirement, ang dami nagpasa. Ang tawag doon is paper screening, no? Sa resumes pa lang, shortlist mo na yung sa tingin mong hindi papasok. So sayang. Tama, sabi Mark, paper screening. Thank you, Mark. Paper screening. That's it. Sorry, nakat kita. Sorry. No. Okay, Ayun, so tama nga yung ko kanina pag intindi ko. Itong si Raymer, yung VP for People and Culture, they're hiring and I think they're interested na i-hire ka. Well, private ano nyo na po yan ni Franco. You can reach out to Franco. Oo, kayo po mag-usap. Kung ano. Thank you for expressing your interest. I appreciate that. Oo nga. Idano pa naman natin ng iyong employer ito. And once again, ito po ang employer ni Sir Franco. O Sir din, no? Yan, ADEC PH, ang kanilang Facebook. And ano yun, TikTok yung isa, no? Wala kasi akong TikTok. And then, adec.ph, ang kanilang Instagram. Ayun, sa mga gustong, meron silang mga openings. So, pwede po kayong mag-visit sa social media pages nila. Baka, malay nyo, merong mga naghahanap po ng trabaho na viewers, visit nyo po yung page nila. What's good about that, Sarah, most of our workforce members are still working from home up to this point. Kaya, that's nice. Nice din, no? So I think 10% lang yung sa office currently. Since the pandemic, everybody's working from home. So it's a good one. Ayun. Okay, so Franco, I know na medyo meron kang nire-request na time. So, Sorry, any last minute tips and advice how to stand out sa crowd or marami ka na share kanina na advice. So, baka meron pa mga pahabol na tips para paano ka mag-stand out sa crowd either as an applicant or as aspiring commercial models. So I think talaga, Sarah, it comes with other
things na preparation is key also, diba? Preparation, research about the company, tapos practice your even, diba? Even ask family members to conduct mock interviews, no? Ask them to ask you random questions, no? To practice talaga. Pero I think ang number, I always believe kasi Sarah and Aya, no, na yung an honest and genuine candidate will always be more will be better than the most prepared candidate. As long as you are very honest with the responses, hindi ka Very genuine, no? Genuine, you won't really authentic. Hindi ka mag-iisip ko ano ba yung magandang sagot, di ba? Kasi even if they ask you what are your weaknesses, di ba? Yung isa sa mga tanongin yun ay sagutin yun, di ba? What are your weaknesses? Di ba parang never mention weaknesses out of negligence or pagiging yun, negligence. Minsan kasi yung na-mention of weakness, no? Hindi ko nagawa to kasi nakalimutan ko. So, you can mention situations wherein kaya hindi mo na nagawa yung project is because it was something new to you that was assigned to you with very limited resources, pero you've learned from it and you turn things around. And the next time that it was assigned to you, a similar task was assigned to you, talagang you did much better than the first one. So, yun lang masasabi ko, Sarah and Ian. Oo nga. Ay, last question pala. Yung, tinatanggap ba yung mga may mga piercing sa ano? Yeah, oo. Okay lang yan. Okay lang yun? Depende sa mga may tattoos and all. I mean, kasi dati, nung panahon yata natin, parang pag may mga piercing, medyo bawas points yun di ba? Noon. Hindi ko lang alam ngayon. Ngayon, nagiging mas dynamic na din tayo. Mas inclusive in terms of lahat ng fashion and all. Diba? Syempre, you would still maintain yung mga proper dress codes, diba? Comply with the dress codes of the Pero if you have yung mga piercings or tattoos, okay lang yan, wala problema yan. Ayun, ang dami nating natutunan tsaka nakuhang tips kay kay Sir Franco So mapunta na tayo sa ating last segment. Hindi kita nasabihan, Franco, to prepare one question kasi dito sa ating segment na sumasagot ka pa we are giving away, sabi nga ni Reggie, amazing coffee mug ng The Coffee Session. At kailangan lang nilang sagutin ang isang tanong na napag-usapan natin, na-discuss. Either pangalan ng employer mo, either buong pangalan mo, or isang brand na commercial na ginawa mo in the past. Isang question. And then yung viewers natin, mag-unahan silang sumagot, mag-comment ng tamang sagot for them to win. Okay, sige. So, to make it more meaningful than Sarah, a question is kahit name one tip on how to prepare for a job interview that you probably have learned from this segment. Okay lang ba yun, Sarah? Ayun. Oo. Ayun po, kasi meron lang tayong ilang seconds na delay sa Facebook. So yun po ang question, ang magbigay ng isang tip na nabanggit ni Franco. On how to, ano yun, Franco? Prepare yourself better for your next job interview. How to prepare, oo. So habang nag-antay tayo ng sagot, sabi, sana daw, date with Sir Franco ang prize. Depende kay Sir Franco yan. Ay, nako. Ay, eto. Meron tayong winner, si Arlo. Nice. Attend a mock interview. Tama. Congratulations, Arlo. And give us your details kung saan namin ipapadala ang amazing mug. Tapos, meron pala isa pang last question pala si
ang ating viewers. Okay. Meron ka daw bang love life? Whoa! May pahabol. Ay, May pahabol. Almira, ayan na ha. Tigilan mo na ako ng kakakulit. Tinanong ko na kay Franco yung tanong mo. Wait lang. Sarah, Sir, excuse me, baka may additional. wala na. Kunin ko na yung bill. Opo, sir. Sure. Sir, Pero dyan ako. I'll lead it pa. Okay lang po. Kunin ko lang po. Okay. Hello Sorry, po kay kay Sir Server. Kinuha ko na yung bill. It's okay. Sorry. Love, ayun nga. Ayun na. Single and loving it, I guess. Oh, single Single pero loving it. Ibig sabihin, he's not looking. Tama ba? O kung darating siya. Oo, ganon, exactly. Diba? So whatever comes my way, prepared tayo kung ano man yung scenario. Okay, ayan po. Wag pong malungkot. Wag pong malungkot yung mga viewers na nagpapatanong. Ayun, so before we end the show, i-promote po natin tong ating special guest co-host na kanyang mga social media accounts at Raven Fox 13 sa Facebook. At least hindi na sila mahihirapan, no? Isang handle na lang. Facebook, Instagram, YouTube, X, or yung dating Twitter, and TikTok. Nice. Ayun, at Raven Fox 13. And kay Sir Franco, ayaw niya ng mga social media, di ba? Oo nga. Sorry talaga, Facebook lang meron ako Old school, no? Classic. If ever, baka may mag-search sa'yo, can they like add you as a friend? Definitely. Ayun. Definitely. Teka, i-enter ko na yung pin ko. Okay, habang nagbabayad si Sir Franco, ito po uli ang kanyang employer. Meron sila mga job openings. Please visit their Thank you. social media pages, ADEC.PH, TikTok and Facebook, and then ADEC.PH ang kanilang IG. Ayun, maraming salamat. Sir daw, mas matanda ko sa'yo, so okay lang, Franco. Maraming salamat, Franco, sa pagpapa-unlock mo sa amin at hindi kami nahirapang i-invite ka. Pleasure is mine. Thank you din, Ayan and Sarah. And of course to our viewers, ba tawag doon? Ang tawag sa ating mga viewers, supporters. supporters. And the questions, of course. Thank you for the interaction, kahit virtual. Very meaningful questions and relevant questions. I appreciate your interest and attention. Oo nga, thank you daw, sabi ni Almira. At nalungkot na daw si Almira dahil sa sagot mo, gusto na niyang mag-emperador. Ay nako. Lagot na kami mamaya kay May. Ayun, maraming pong salamat. Mag-coffee na daw kayo this week. Oo. Mag-coffee na raw kayo. Feeling ko i-stock ka na naman ni May. Thank you so much, guys. Thank you so much. Marami pong salamat sa mga nanood. Thank you, Ian, sa pag-guest co-host. At sorry po ulit dahil pumalpak na naman yung microphone ko. Kita nyo ngayon, hindi na siya nagloloko. Nakakainis, di ba? Okay na siya. Oo. Kaya nga kanina yung importanteng first part na ako lang at walang sasalo sa akin, nagloko siya. Ay nako. Kaya sabi ni May, itapon ko na raw to Ayun, thank you po. Thank you, Franco. Thank you, Ian. Maraming salamat po sa mga nanood and mag-dinner na po kayo and good night po sa mga nasa Pilipinas. Happy Night weekend, po. everyone. Good night. Bye-bye. Happy weekend. Good night, everyone. Good night po. Thank you for watching.